Ako si Ronnie at ito ang aking kwento. Dati akong OFW, halos 10 taon akong nagtrabaho sa ibang bansa noon at nang makapagpundar ako ng sarili kong bahay at lupa, nakabili rin ako ng pampasaherong jeep, minabuti kong hindi na bumalik sa abroad at mamasada na lamang ng jeep dito sa aming lugar. Hanggang sa makilala ko ang babaeng nagpatibok sa aking puso. Para po, dito na lang po. Bayad ko po oh. Bigla akong napahinto sa pagmamaneho dahil sa pagpara ng isang magandang kolehiyala. Wala ka bang barya, miss? Kalalabas ko lang kasi. Tanong ko sa kanya. Ay, sorry po. Wala po eh. Sagot nito. Sige na. Okay lang. Libre na lang. Wika ako. Ho? Pero nakakaya naman po. Nahihiyang wika nito. Okay lang. Basta sa tulad mong maganda. Pabirong wika ko. Ho? Babayaran ko na lang po kayo. Lagi naman po yata kayong dumadaan dito. Tsak na magiging pasahero niyo uli ako. Wika niya. Okay lang, miss. Huwag mo nang alalahanin yon. Sige po. Salamat po. Wika nito at bumaba na ng jeep. Walang anuman. Ang ganda niya. Bagay na bagay sa kanyang puti niyang uniform. May boyfriend na kaya siya? Naitanong ko na lamang sa aking isipan. Simula nang maging pasahero ko siya ay halos araw-araw ay hinahanap ko siya sa mga taong nadadaanan ko. Nagbabaka sakaling makita uli siya. Ayun siya, bubusinahan ko. Hanggang sa makita ko uli siya na naghihintay ng masasakyan sa tapat ng university na pinapasukan niya. Miss, sakay na. Alok ko sa kanya. Kuya, ikaw nga. Dito na ako sa tabi mo, Wika niya. Oo ba? Mas gusto ko nga yan eh. Pagbibiro ko. Yung utang ko pala sa'yo, kuya. Babayaran ko. May barya na ako ngayon. Natatawang biro nito. Ikaw talaga. Sabi ko libre na eh. Basta maganda. Biro ko. Ay naku, wag naman ganun. Kaya ka nga kumakayod para kumita eh. Kaya magbabayad ako, no? Okay lang. Wala naman akong pamilyang binubuhay eh. Pwera na lang kung papayag kang maging pamilya ko. Pagbibiro ko at nagulat ito. Ha? Joke lang. Natatawang wika ko. Kuya talaga mapagbiro. Wika niya. Pwede namang tutuhanin kung papayag ka. Hirit ko uli at napangiti na lang ito. Eto nga pala kuya bayad ko tsaka yung utang ko sa'yo. Wag na. Tago mo na lang yan. Pang merienda mo pagpasok mo bukas. Pero kuya, nakakahiya naman eh. Nahihiyang wika nito. Sige na, okay lang. Sige. Salamat ha. Hanggang sa maging regular ko siyang pasahero. Sinasadya ko talagang hintayin siya sa tapat ng bahay nila para ihatid sa pagpasok at hinihinday ko sa oras ng uwian nila. Kuya, bakit mo ako laging inihahatid sundo? Ayaw mo namang tanggapin ang pamasaheng ibinabayad ko. Tanong nito. Ha? Gusto ko lang makatulong. Kahit paano kinakaya namang suportahan ng magulang ko mga pangangailangan ko. Sorry ha, pero hindi ko naman talaga kailangan ng tulong mo. Wika nito. At medyo napahiya ako sa narinig ko. Ha? Okay, sige. Aaminin ko. Gusto kita. Mahal kita.
Nilakasan ko ang aking loob na masabi sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Ha? Nagulat ito sa pag-amin ko. Sorry. Hindi ko naman sinadya. Basta ko lang naramdaman. Hindi ko naman ipipilit ang sarili ko eh. Alam kong hanggang pangarap lang kita. Lalo pat maganda ka at bata pa. Wika ako. At narinig ko na lamang na napabuntong hininga ito ng malalim. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita iistorbohin pa. Ha? Nagulat ito sa sinabi ko. Sinadya kong iwasan siya at pilit ko na lamang iwinawaksi ang damdamin ko para sa kanya. Dahil alam kong imposible niya akong magustuhan at tanggap ko yon. Hanggang sa makita ko siyang pumapara at hinahabol ang jeep na minamaneho ko. Medyo traffic noon kaya hindi ko mabilisan ang pagpapatakbo ng jeep ko. Para? Bakit mo ba ako nilalampasan? Para sabi sasakay ako. Ano ba? Ayaw mo ba akong pasakayin? Namimili ka ng pasahero magbabayad naman ako? Galit na wika nito. Kaya napilitan na lamang akong ihinto ang jeep at pasakayin siya. Oh, sakay na. Wika ko. Iniiwasan mo ba ako? Inis na tanong nito. Pasensya na. Hindi ko napansin na pumapara ka pala. Pagsisinungaling ko. Sinungaling? Pagkatapos mong kuhanin ang loob ko, iiwasan mo ko? Nagulat ako sa sinabi niya. Anong sinabi mo? Tanong ko dito. Nasasaktan ako dahil halatang halata naman na iniiwasan mo ko. Naiiyak na wika nito. Di ba sabi ko sa'yo, hindi na kita istorbohin pa? Wika ko. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Tanong niya. Ayoko lang na mas lalo pang saktan ang sarili ko. Dahil alam ko namang wala akong pag-asa sa iyo. Wika ko. Bakit? Tinanong mo ba ako? Basta ka lang naman nagdesisyong iwasan ako eh. Hindi mo man lang hinintay ang sagot ko. Wika nito. Oh, Raisa? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Huwag ka munang pumick-up ng pasahero. Wika nito. Okay, sige. Sandali. Ipaparada ko lang ng maayos sa tabi tong jeep. Wika ko at ipinarada ko ang jeep sa gilid ng kalsada. Totoo ba yung sinabi mo sa akin na gusto mo ako? Na mahal mo ako? Seryosong tanong nito. Oo. May pag-asa ba ako? Nag-aalangan kong tanong sa kanya. Nung bigla mo na lang akong iniwasan, nasaktan ako. Nalungkot. Lagi kitang inaabangan. Namiss kita. Naluluhang wika nito. Oh, Raisa. Masayang masaya ako sa narinig ko. Mahal din kita, Ronnie. Mahal kita. Madamdaming wika nito. Raisa, pinasaya mo ko ng sobra. Pangako, hinding-hindi mong pagsisisihan na ako ang minahal mo. Poprotektahan at aalagaan kita. Pakamamahalin at pahalagahan. Wika ko
at niyakap ko siya ng mahigpit. Masayang masaya ako dahil hindi ko lubos akalaing mamahalin din ako ng isang tulad niya. Maganda siya at bata pa kumpara sa akin na 10 taon ang tanda ko sa kanya at hindi naman ako gwapo. Sakto lang. Nagulat ako isang gabi. May kumakatok sa pinto ng aming bahay. Oh, Raisa! Anong ginagawa mo dito? Ano yan? Bakit may dala kang maleta? Mga damit ko. Pwede bang dito na ako tumira? Ano? Pero bakit? Nalaman nila mama at papa na boyfriend kita. Galit sila. Gusto nilang hiwalayan kita. Ano? Hindi ko kayang gawin ang gusto nila. Mahal kita. Kaya magsama na lang tayo. Umiiyak na wika nito. Pero ayokong may hindi kayo pagkakaunawaan ng magulang mo. Lalo pat dahil sa akin. Kakausapin ko sila ng maayos. Wika ko. Kilala ko mga magulang ko. Hindi sila makikinig. Kung anong gusto nila, yun ang dapat na laging masunod. Wika nito. Hihinto na lang ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na lang ako. Hindi. Hindi ka hihinto sa pag-aaral mo. Graduating ka na ngayong taon. Huwag nating sayangin ang pagsasakripisyo ng magulang mo. Magtatapos ka kahit wala ka na sa poder nila. Susuportahan kita hanggang sa maging isang registered nurse ka. Salamat, Ronnie. Napakabait mo. Hindi ako nagkamali na ikaw ang minahal ko. Maraming salamat. Ikinuwento niya sa akin na galit daw ang mga magulang niya nang malamang may boyfriend na siya at sa isang pipitsuging jeepney driver pa raw siya pumatol. Nagbanta raw ang mga ito na itatakwil siya kapag hindi niya ako hiniwalayan. Kaya mas pinili niya na lamang na maglayas at makisama na sa akin. Mahal na mahal ko siya at hindi ko rin kayang mawala siya sa buhay ko. Galit man sa amin ang mga magulang niya, ngunit tinupad ko pa rin ang pangarap nila para sa nag-iisa nilang anak. Sinuportahan ko si Raisa hanggang sa makagraduate siya ng college at maging isang registered nurse. Parang kailan lang, malaki ng anak natin. Ang bilis lang lumipas ng panahon. Wika ko habang pinanunood na naglalaro ang anak namin. Oo nga. At wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Dahil napakaswerte ko sa'yo. Sinuportahan mo ako sa lahat ng bagay. Ipinagdarasal ko na sana isang araw makita ng mga magulang ko kung gaano kakabuting tao. Wika niya. Love, 4 na taon ang anak natin. Kasal na lang ang kulang sa atin. Gusto ko sanang magpakasal na tayo. Wika ko. Gusto ko rin, love. Pero gusto ko sanang mapatawad muna tayo ng mga magulang ko. Gusto kong masaksihan nila at maging masaya sila sa kasal natin. Wika niya. Sige, susubukan uli nating lumapit sa kanila. Hindi tayo susuko hanggang sa mapatawad nila tayo. Wika ko.
hanggang sa nagkaroon ng pandemic. Narito ang balita sa oras na ito. Ayon sa pahayag ng pamunuan ng Department of Health, patuloy umano ang pagtaas ng bilang ng mga nagpopositibo sa COVID-19 at kasabay nito ang pagtaas din ng bilang ng mga namamatay. Kaya pinapayuhan ng lahat ng ibayang pag-iingat upang hindi mahawa sa virus na ito. Narinig namin sa balita. Grabe, lumalala na talagang sitwasyon. Sobrang nag-aalala na rin ako. Marami na rin mga COVID positive na nakakonfine sa hospital ng pinagtatrabahuhan ko. Sa COVID ward pa naman ako na-assign. Natatakot ako na mahawa at madala ko dito sa bahay. Nag-aalalang wika ni Raisa. Yan ang nga rin ang pinangangambahan ko eh. Ano kaya kung mag-resign ka na lang? Araw-araw ako nag-aalala para sa kaligtasan mo. Wika ako. Hindi pwede. Pareho na tayong walang trabaho niyan. Hindi natin alam kung kailan uli kayo papayagang kumayod ng jeep. Paano ng mga pangangailangan natin? Wika niya. Gamitin muna natin yung iniipon natin para sa pagpapakasal natin. Mag-ipon na lang uli tayo kapag okay ng lahat. Wika ako. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan ang pandemyang to. Baka hindi maging sapat ang ipon natin. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako ng gusto. Pero mas gusto ko sanang makasiguro sa kaligtasan ng anak natin. Ano kaya kung dalhin muna natin siya kina mama? Mas ligtas siya dun sa virus. Wika niya. Ha? Pumayag naman kaya sila? Tanong ko. Siguro naman sa ganitong sitwasyon, hindi na nila paiiralin ang pride nila. Alang-alang sa kaligtasan ng nag-iisa nilang apo. Wika nito. Mag-resign ka na lang muna sa trabaho mo. Palipasin mo muna ang pandemyang to. Saka ka na lang mag-apply ulit. Mas maganda kung sa abroad. Mataas ang sahod ng mga nurse doon. Wika ng mama niya. Hindi po pwede ma. Alam niyo naman pong pinahinto ang operasyon ng mga pampublikong sasakyan. Hindi po nakakabiyahe ngayon si Ronnie. Wika ni Raisa. Yan na nga bang sinasabi ko. Kung pumili ka sana ng lalaking may matinong trabaho, hindi mo kailangang suungin ang panganib dyan sa trabaho mo ngayon. Panunumbat ng mama niya. Nakikinig lamang ako at hindi ako umiimik sa mga pangmamaliit nila sa akin. Ipinagdarasal ko na lamang na sana isang araw ay matanggap nila ako para sa kanilang anak. Ma, please, tama na po. Mahal ko po si Ronnie. Ginagawa niyang lahat ng makakaya niya para sa aming mag-ina niya. Kaya yun din po ang gagawin ko para sa binubuo naming pamilya. Sa inyo ko po muna ipagkakatiwala ang anak ko dahil alam ko pong mas ligtas siya dito. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. Wika ni Raisa. Alangan namang pabayaan namin siya. Apo namin yan. Mahal namin siya ng papa mo. Wika ng mama niya. Salamat po sa pangunawa niyo, ma. Maraming salamat po. Naiiyak na wika ni Raisa. Hanggang isang araw, napansin kong panay ang ubo ni Raisa. Love, lumalala yata yung ubo mo. Nag-aalala kong wika. Oo nga eh. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Matamlay na sagot nito. Diyos ko, wag naman po sana. Mainit ka, may lagnat ka. Sasamahan kita. Kailangan mong ma-swab test.
Anong resulta? Positive, di ba? Nahihirapang tanong nito dahil sa kauubo. Kumain ka muna, susubuan kita. Wika ko. Tinatanong kita kung anong resulta. Sa bagay, alam ko naman eh. Ramdam ko. Dahil itong mga nararamdaman ko, ganito yung nararamdaman ng mga pasyente namin sa COVID ward. Umiiyak na wika nito. Kailangan mong i-confine sa hospital para mas ma-monitor ka nila. Wika ko. Hindi. Ayoko. Alam ko ang sitwasyon doon. Saksi ako sa mga paghihirap ng mga pasyente doon. At halos araw-araw may namamatay. Kahit ginagawa naman namin ang lahat para mailigtas sila. Wika niya. Hindi mangyayari yan sa'yo. Gagaling ka. Wika ko. Umalis ka muna dito. Baka mahawaan kita. Umiiyak na pagtaboy niya sa akin. Hindi, babantayan kita. Aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Wika ko. Sige na, lumabas ka muna dito sa kwarto. Hindi ka pwedeng magkasakit. Paano ng anak natin? Sige na, lumabas ka na. Kaya ko na yung sarili ko. Huwag ka munang lalapit sa akin. Umiiyak nitong wika habang ipinagtutulakan akong lumabas sa aming kwarto. Hindi. Dito lang ako. Sasamahan kita. Hindi ako natatakot sa virus na yan. Mahal na mahal kita. Yan ang lagi mong tatandaan. Gagaling ka at magiging okay uli ang lahat. Malalampasan natin to. Pagpapalakas ko ng loob niya. Hello, Ma? Pwede bang dalhin mo dito ang anak ko? Sa labas lang po kayo ng bahay. Makita ko lang po siya kahit sa malayo. Tinawagan niya ang mama niya dahil gusto niya daw makita ang anak namin, hindi lang laging sa video call. Bakit? Anong nangyari sa'yo, anak? Nag-aalalang tanong nito. Gusto kong makita ang anak ko, Ma, bago ako dalhin sa hospital. Nag-positive po ako sa COVID. Wika niya. Ano? O Diyos ko. Hello, Raisa anak. Nandito na kami sa labas ng bahay niyo. Wika ng mama niya habang magka-video call sila. Mama! Papa! Gusto ko punta, Mama, Papa ko! Umiiyak na wika ng anak namin. Pakilapit kay baby ang phone niyo, Ma. Gusto ko siyang makausap. Okay, sige. Apo, ang mama mo. Kausapin mo. Hello, anak. Nandito ako, anak. Tumingin ka dito sa bintana ng kwarto natin. Kaway ka sa akin, anak. Umiiyak na wika nito. Mama! Kikita kita, Mama! Dito ako, Mama! Pasok ko sa bahay natin! Kikisata kita! Tuwang-tuwang wika ng anak namin habang nagtatatalon at kumakaway sa labas ng bahay. Gustong-gusto din kitang ikis at ihaganak. Yung mahigpit na yakap. Para maramdaman mo kung gaano kita kamahal, anak ko. I love you, Mama.
I love you too, anak. Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Na-confine siya sa hospital. Humina ang kanyang resistensya. Dahil na rin siguro sa sobrang pagod at puyat sa trabaho. Lagi ko siyang pinupuntahan para makita ko siya kahit sa bintana man lang ng kwarto niya sa hospital. Hello? Ronnie? Hello, love? Nandito ako sa tapat ng ospital. Silip ka muna sandali sa bintana ng room mo. Gusto kitang makita. Pinayagan na pala kaming mamasada. Limitado nga lang ang pasahero. Pero okay na yan. Ang importante, may kita ako kahit papano. Pagbabalita ko sa kanya. Sige, sandali lang. Lalapit ako sa may bintana. Paglabas mo dyan, love, huwag ka munang magtrabaho. Ako nang bahala. Magpagaling ka na, ha? Kasi magpapakasal pa tayo. Wika ako. Nasaan ka, love? Mahinang tanong nito. Nandito ako, sa tabi ng jeep natin. Nakikita kita, love. Teka, kakaway ako. Nandito ako. Pagaling ka na, love. Miss na kita. Mahal na mahal kita. Gusto na kitang mayakap ng mahigpit. Naiiyak kong wika. Mahal na mahal din kita, love. Lagi mong tatandaan yan. Salamat sa lahat. Wika niya na nahihirapang huminga dahil sa sobrang pag-ubo. Oh, love, anong nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Hello? Love, hello? Sobra-sobra ang pag-aalala ko nang maputol ang pag-uusap namin sa cellphone. Ikinalulungkot po naming ibalita sa inyo. Bigla na lamang po siyang nahirapang huminga. Ginawa po namin ang lahat. Sinubukan namin siyang i-revive. Pero wala na ho talaga. Hindi niya na kinaya. At diretso na pong pinakremate ang kanyang labi. Wika ng doktor. Hindi. Hindi maaari. Love, bakit? Di ba nag-usap tayo na magpapagaling ka? Kasi magpapakasal pa tayo. Bakit iniwan mo agad ako? Kami ng anak natin. Mahal na mahal kita. Bakit? Bakit?
Napakasakit isipin hindi na kita makikita kahit kailan. Hindi ko alam kung paano ko mag-uumpisang muli nang wala ka. Hindi ko alam. Sobrang sakit. Hindi ko na muling nakita ang babaeng mahal ko. Tanging urn niya na lamang ang nahawakan ko. Papa! Papa! Kukunin ko na po ang anak ko. Pumunta ako sa bahay ng mga magulang ni Raisa upang sunduin ang anak namin. Hindi. Hindi namin siya ibibigay sa'yo. Siya na lang ang tanging alaala namin sa anak naming nawala dahil sa kapabayaan mo. Kung may matino ka sanang hanap buhay, hindi sana kinailangang magpatuloy sa trabaho sa ospital ang anak ko. Hindi sana siya nawala. Panunumbat ng mama niya. Napakasakit din po sa akin ang pagkawala niya. At tanging ang anak na lang po namin ang nagbibigay lakas sa akin ngayon para magpatuloy sa buhay. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Ibigay niyo po sa akin ang anak ko. Lumuluha kong wika. Hindi mo siya makukuha sa amin. Kaya umalis ka na. Galit na wika nito. Hindi niyo po siya pwedeng ipagkait sa akin dahil ako ang kanyang ama. Kung kinakailangang idaan ko sa legal, ay gagawin ko. Mariin kong wika. Hinding-hindi ako papayag na mawalay sa akin ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisang dahilan kung bakit pinipilit kong patuloy pang mabuhay. Gumuhuman ang mundo ko at nawasak ang magagandang pangarap ko dahil sa pagkawala ng babaeng pinakamamahal ko ay patuloy akong nagpapakatatag. Hindi ko man siya nakasama habang buhay. Iniwanan niya naman ako ng isang anak na siyang nagsisilbing inspirasyon ko at siyang dahilan ng pagbangon ko sa araw-araw. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako si Ronnie at ito ang aking kwento.